Nandito po kami dahil gusto namin mag-alay sa iyo ng papuri, ng pagsamba, at dalangin namin po, Panginoon, sa mga sandaling ito, kausapin niyo po nawa kami. Pabaunan po ninyo kami ng wisdom, pabaunan niyo po kami ng kapangyarihan, pabaunan niyo po kami, Panginoon, ng biyaya mula po sa inyong salita. At nawa po, Panginoon, sa pagbubuklat namin ng inyong banal na salita, Panginoon, mangusap ka sa espiritu namin, mangusap ka sa puso namin, at pag-apuyin niyo po, Panginoon, ang pagnanasa namin na makilala ka pa, mahalin ka pa, at sambahin ka pa. Hinihiling namin ang lahat ng ito at kineklaim namin ang bendisyon at presensya mo sa pag-aaral namin dahil hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen! 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 Mari na po tayong makaupo. Pagdating po sa mga problema sa buhay, pagdating po sa mga pinagdadaanan natin ng mga bagyo, pagdating po sa mga nangyayari po na problema sa buhay natin, at meron po tayong mabigat na pinagdaraanan, alam niyo po, ang naiisip po natin na kwento lagi ay si Haring David. Bakit po? Kasi po humarap siya sa higante, humarap siya kay Goliath. At bagamat napakalaki ni Goliath, nagtagumpay pa rin po si Haring David dito po sa higante na to. Kaya kapag may dumadaan po na higante sa buhay natin, naaalala natin si David nga, humarap kay Goliath, pero nagtagumpay siya. Ako, magtatagumpay din ako. Ganun pa man, bagamat si David po ay nagtagumpay kay Goliath, meron din naman pong pinagdaanan si Haring David na 3 higante na tumalo naman sa kanya. No, lagi natin naiisip, si David, tinalo si Goliath. Pero meron pong 3 higante na tumalo kay David. At yun po yung titignan natin ngayon pong umagang ito. Dahil nung tinalo po David si Goliath, nagbago ang buhay ni King David. Pero nung tinalo naman po si Haring David, nitong 3 higante na to, nagbago rin naman po ang buhay ni Haring David. Magpapalit ba ako ng mic? Ayan, check. Okay, so as I was saying, nung si Haring David po ay nagtagumpay kay Goliath, nagbago ang buhay niya. Pero nung si Haring David ay tinalo naman itong 3 higante na to, nagbago din ang buhay ni Haring David. At alam niyo po, kung pwedeng mangyari kay King David, pwede rin po mangyari sa atin. Kaya gusto ko po kayong imbitahan sa pag-aaral natin ngayon pong umagang ito para po maging aware tayo sa mga higanting ito. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga, 3 giants that David didn't kill. Instead, itong 3 giants na ito killed David. Ano po kaya ito? Samahan niyo po ako sa pagbabasa. 2 Samuel chapter 11 verse 1. Nang sumapit ang tagsibol, panahon ng karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. So meron pong panahon ng digmaan, di ba? Meron panahon ng mangga, meron panahon ng, may iba-ibang panahon, pakwan, may panahon din ng giyera. At yung pong panahon ng giyera, yung po yung spring o yung tagsibol. No? Ito yung time na hindi maulan, ito yung time na hindi maputik, ito yung time na sa tingin ng mga hari, ang sarap magpatayan nito. Kasi walang ulan, no? Hindi masyadong mainit, medyo malilim, ang sarap magsaksakan. Kaya sinasabi nila, giyera tayo, magkagalit tayo. Pero antayin natin, wag muna ngayon. Antayin natin sa panahon ng tagsibol. So panahon po ng tagsibol at sabi ni David, mga hukbo, laban! Pero si David po ay nagpaiwan sa palasyo, which is not usual. Kasi kilala po natin si David, siya nga yung merong kanta, di ba ang kanta? Si David, si Saul pumatay ng libo-libo. Si David pumatay ng 10,000. Yun ang pagkakakilala kay David, mighty warrior. Pero dito po sa pagkakataon na ito, ang linaw po na sinasabi dito, nagpaiwan si David. Bakit kaya nagpaiwan? Tinamad? Ano kaya? Pagod? Nagsawa na? Ba't kaya nagpaiwan si David? Hindi pa po tapos yung laban. Kasi po ang utos ng Panginoon sa kanila, kubkubin yung buong Israel. May mga teritoryo pa na hindi po sila nasasakop. Yung tinatawag na Ammonite War, ito pa ho yun. Hindi pa tapos ang laban nila sa mga Ammonita. Pero ganun pa man, nagpaiwan si David. So tuloy po natin yung pagbabasa. 2 Samuel 11, 2-5.
Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Pinagtanong niya kung sino yun. Sinabi sa kanya na iyon ay si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Ipinakuha niya si Bathsheba at nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi. Pagkatapos, dahil sa nangyari nito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. So isang hapon, pagkagising ni David, isang hapon pagkagising, hindi isang umaga. Ibig sabihin, nakapag-siesta pa si David, no? Tapos naman ng halian, siesta, gumising na. Hapon, naglakad-lakad, siguro naghahanap ng barbecue, naghahanap ng merienda. Sa paglakad-lakad niya, palibasa walang magawa, umakyat ng bubong. At nung pagkakyat niya ng bubong, patingin-tingin, kaliwa kanan, ayun, may nakita siyang babae na naliligo. At hindi lamang basta babae na naliligo, napakaganda. No, paano kaya nakita ni David na napakaganda ng babae? Wala pa namang telescope noon. Siguro talagang sinipat niya ng gusto. Nakita niya, uy, may babaeng naliligo. Tinitigan niya ng gusto. Tingnan ko ang haharap. Nung humarap, uy, ang ganda. Uy, hindi lang maganda. Napakaganda. Sabi ni David, no, talagang, alam niyo po yung word na napakaganda, bihira pong gamitin sa Bible yan. Ginamit lang ho yan, kanino ba? Siguro sa asawa ni Abraham, kay Sarai. Saan pa? Isa pa ang pinagamitan sa Bible yung napakaganda, yung prutas na nakita ni Eva sa halamanan. Hindi ho ginagamit karaniwan ng word na napakaganda. Ginamit kay Bathsheba yung word na napakaganda. At nung makita ni David, napakaganda nitong babaeng naliligo na ito. Minsan naman, anyway, nung makita niya po yun, no, nagpatawag agad siya ng mga tauhan. Tignan nyo nga kung sino yun, tanungin nyo nga kung sino yun. No, nag-inquire, nag-interview itong David na ito. At nalaman po niya na si Bathsheba ay anak ni Eliam. Sino po si Eliam? Isa sa mga advisors ni David. At nalaman niya na ang asawa ni Bathsheba ay si Urias. Sino po si Urias? General. Hindi man general, pero mataas ang rango sa hukbo ni David. So nalaman niya, military ang asawa nito. Tapos yung tatay nito pala ay advisor ko. Siguro po, doon palang maiisip na dapat ni David, konektado to, mahirap na kapag pinakialaman ko to. Pero dahil siya po ay hari, wala siyang pakialam, kahit pulis ang asawa niyan, kahit na militar ang asawa niyan, kahit ang tatay niya na nasa gabinete, kunin niyo yung babae. Pinakuha yung babae. At nung pinakuha po yung babae, pinatawag niya yung babae, nangyari ang hindi dapat mangyari. At pagkatapos po noon, nabuntis yung babae. Palagay ko po, hindi inaasahan ni David na mabubuntis yung babae. Palagay ko po, naisip niya lang, naliligo, maganda, pakuha, kinuha yung babae. Pagkatapos po noon, tapos na ang usapan. Siguro isang araw, nagulat na lang si David, merong naka-receive siya ng mensahe, Sir, buntis. Nagulat siya, ha? Hindi kasama sa plano, yung buntis-buntis na yan. Pero ganun pa man, nangyari na po yung nangyari. So dahil po doon, tuloy natin ang pagbabasa, verse 6 to 9. Inutusan agad ni David si Joab, general niya si Joab, napapuntahin sa kanya si Urias na Heteo. Yun nga ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kamusta si Joab at ang hukbo? No, maang-maangan pa si David. Kunyari, pinatawag niya si Urias para, kamusta na kayo dyan? I hope all is okay. Pero ang totoo, pinatawag niya si Urias dahil may plano siya dito kay Urias. Ano po ang plano niya? Kamusta na si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na. Okay, nang matapos sila magkwentuhan, umuwi ka na at sipingan mo ang iyong asawa. Sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Concerned in David, pagod ka, ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong giyera. Uwi ka na, nag-aantay yung asawa mo dun, sipingan mo. Binubuyo pa niya, itong ni David, itong si Urias. Umuwi ka na, sipingan mo yung asawa dahil nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Lumakad nga si Urias. Umuwi nga ang Urias, lumakad si Urias, ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Sabi niya, uwi ka na, di ba? Punta ka dun sa asawa mo, inaantay ka. Ito nga pala mga aphrodisiac.
Siguro kung ano pa binigay na regalo ni David para umuwi lamang itong si Urias na ito. Ngunit, hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Hindi umuwi. Sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay. Sa natulog? Sa guardhouse. Hindi umuwi sa kanyang asawa. Nagstay sa guardhouse. So, para makalusot, itong si David, ang ginawa niya, pinatawag niya yung asawa. Uy, nakabuntis ako. Asan ba asawa nito? Pauwiin niyo yung asawa, pauwiin. At kailangan, sipingan siya ng asawa niya para sabihin ng asawa niya, siya'y nakabuntis. Kaya pinatawag niya si Urias. Pero, binigyan pa niya ng regalo, pero pinauwi niya, hindi pa rin umuwi itong Urias na ito. Ano nangyari? 10 and 11. Nalaman to ni David na hindi umuwi si Urias. At sinabi niya kay Urias, hindi ba kadarating mo lang? Buhat sa isang mahabang paglalakbay? Ba't di ka umuwi? Concerned na concerned si David na umuwi si Urias. Ba't di ka umuwi? Sumagot siya. Tingnan, ang ganda ng sagot ha. Ang ganda ng sagot ng lalaki. Ang kaba ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Huda ay nasa mga tolda lang. At sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maaatim ng aking kalooban na ako'y umuwi. Hindi ko kayang sikmurain yan. Yung kaban ng tipan, si Lord, yung mga kapwa ko kawal, yung mga general at yung mga leaders ko, kung saan-saan lang natutulog sa tolda. Tapos ako uuwi sa asawa ko upang hindi ko maatim ng kalooban na ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Yun ang ginawa ni David. Nagpakaligaya siya sa piling ng asawa ng iba habang yung kanyang hukbo nakikipagsaksakan, nakikipagdigmaan. Pero itong kanyang officer na ito, sabi niya, hindi ko maatim na umuwi na magpakaligaya sa piling ng aking asawa habang yung mga leaders ko at ang si Lord nando doon sa field at nakikipagdigmaan. Sa harapan ng Diyos, kita nyo ha, sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa yan. Hindi ng sagot itong taong ito. Napakatapat, napaka-faithful, napaka-loyal at napaka-dedicated sa paglilingkod sa hari, sa leader, maging sa Panginoon. Napaka-dedicated. Ang ganda ng sagot niya. Matapat siya sa Diyos, matapat sa kapwa. Pero tignan niyo po, na-impress ba si David sa kanya o hindi? Hindi na-impress si David. Nalaman ni David, ako, ayaw umuwi. No? Pa-Lord-Lord pa to. Plan B. Palpak yung plan A ni David. Sabi niya, ayaw mo umuwi, kailangan pauwiin ko to. Plan B. Ano ngayon ang plan B ni David? 11 and 12, o 12 and 13. Sinabi ni David kay Urias, well, dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umalis. Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na yon. Kinabukasan, verse 13, inaniyahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Ayaw mong umuwi lalasingin kita. Pag nilasing kita, siguro naman medyo bibigay ka na ng kaunti at baka umuwi-uwi ka na rin. No? Hindi rin to umuwi ng gabing yun. Bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. At hindi talaga, no? Alam ni David, kapag ka nilasing niya ito, mawawala sa katinuan. Alam ni David, pag nilasing niya ito, medyo babagsak yung reasoning nitong tao na to. No? Medyo mawawala sa concentration. Kaya nilasing niya. Kaya kung meron ng mga naglalasing-lasing dito, no, meron, pakitaas nga kamay ng mga lasenggo dyan. Alam nyo, pag naglalasing-lasing tayo, kita natin dito, no, strategy ni David yan. Strategy ni David para pahinain ang isip mo, pahinain ang control mo, pahinain ang katapatan mo sa Diyos. Kita mo, tapat na tapat sa Diyos tong Urias na to. Pero kapag nilasing niya, alam niya, bibigay ito. No, kaya kung tayo po, naiisahan ng dyablo, nilalasing-lasing tayo, may problema ako, iinom ako. No, may nangyaring iinom ako. Kapatid, lalo kang lumalapit sa dyablo. No, lalong lumalayo ka sa Diyos. Kapag gusto ko mag-Bible study, gusto ko mag-discipleship, kaso nilasing ka, hindi ka na nag-Bible study, hindi ka na nag-discipleship. Kaya eto pa lang, kung meron ditong mahilig uminom, kung meron ditong mahilig maglasing, tantanan mo na yan. No? Tignan nyo nga. Hindi, huwag nyo tignan. Pero tantanan nyo na yan. Hindi ho nakakatulong yan, maski kailan. Tuloy po natin yung pagbabasa. Hindi pa rin umuwi. Nilasing na. Hindi pa rin umuwi. Ang tindi talaga nitong Urias na ito. Ang lakas ng commitment at ang lakas ng kanyang self-control.
Mga bagay na nawala kay David nitong panahon po na ito. Palpak na naman yung plan B ni David. Pero meron pa siyang plan C. Pangatlong plano ni David. Ano naman po pangatlong plano ni David? Verse 14 and 15, kinabukasan, dahil ayaw mong umuwi, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya ron at bayaan mo siyang mapatay. Paano daw? Gera, di ba? Labanan. Ilagay mo sa unahan. Tapos, hindi pa nga nakontento na nasa unahan, lagay mo sa unahan, pasugurin nyo. Tapos pag sumugod na kayo, iwan ninyo bigla. Di ba? Paunahin nyo, tapos sugod siya ng sugod, pagtingin niya, nag-iisa na pala siya. Iniwan na pala siya, nag-retreat na pala, pero siya, forward pa siya, hanggang mapatay. Ang tindi nito pong si David na ito. Anong kasalanan ni Urias? Ayaw niya umuwi. Anong kasalanan niya? Ayaw sipingan yung asawa. Bakit? Kasi may commitment sa Diyos. May commitment sa kapwa. May commitment sa ministry. Dahil po doon, ano nangyari sa kanya? Napatay ito pong si Urias. Walang kasalanan. So tatanungin natin, Pastor, ang pinag-uusapan ba natin ngayon, si David o si Judas? Si David, ang pinag-uusapan natin. Si David, Pastor, yung a man after God's own heart? Yes, siya yung pinag-uusapan natin. Yung sumulat nung buong chapter ng buong book of Psalms, chapter 1 hanggang chapter 150, karamihan siyang sumulat. Yes, it is the same David na pinag-uusapan natin. Yung pumatay kay Goliath, yes, the same David na pinag-uusapan natin. Siya po, nagawa lahat ni David. Ito pong kahindik-hindik at karumal-dumal na mga krimen na ito sa kapwa at sa Panginoon. Alam niyo po, yun ang maganda sa Bible. Hindi po tayo binobola ng Bible. Na ang Bible, kapag kami mali, sasabihin niya, mali. No, si Pedro, nirebuke siya ni Pablo, nakalagay sa Bible. No, pag kami pagkakasala, si Abraham, nagsinungaling, nasa Bible. Hindi sinasabi sa Bible na, walang pagkakamali yan, gayahin natin. Pati po pagkakamali nila nasa Bible. Kaya mapapagkatiwalaan po natin, yun po mga kwento na binabasa po natin sa Bible. Pero importante pong malaman natin, if David can fall, you can fall. Kung si David, na giant of the faith, fell, tayo rin po, we can also fall. Kung si David na tapat sa Panginoon, nalaglag, tayo pa ba ang hindi malalaglag? Dahil may mga higante na nilabanan po si David. Na yun po yung gusto nating malaman ngayong umagang ito para tayo po hindi rin malaglag. Ito po mga higanting ito, hindi ito inaasahan ni David. Hindi ko katulad ni Goliath, harapan sila. Alam ni David, malaki yung kalaban niya, ito strategy ko. Alam ni David, ito pong tatlong higante na kalaban ni David ngayong umaga, hindi niya inaasahan, tinalo na lang siya bigla. At ito rin po ang ginagawa ng mga kalaban na ito sa atin. Kaya let us be aware dito po sa mga strategy nito pong kalaban po natin na ito. So, sino po itong mga unang tatlong higante na ito? Giant number 1 is the giant of laziness. Nakita po natin si David, sa verse 1, sumapit ang tagsibol, panahon ng digmaan. Dapat nakikidigma siya. Pero ang nangyari, siya ay nagpaiwan sa Jerusalem. David stayed behind. After winning many battles, siguro sa dami na ng pinagdaanan ni David, naisip ni David, pahinga na muna ako. Naisip niya ganun siguro. No, parang yung mga nananalo sa basketball, pagkatapos doon, ayaw na mag-practice. Parang kang atleta, matapos kang manalo doon sa competition na pinaglabanan mo, ayaw na mag-practice. O parang tingin mo sa sarili mo, matalino na ako, hindi na kailangan mag-review. Ganun po yung nangyari dito kay David. Hayaan mo na sila dyan. May pinapagawa ang Lord sa akin. Tsaka ako nagagawin muna yan. Medyo tinatamad-tamad muna ako ngayon. Pero look at this. Yung pong neglect na ginawa ni David na yon, simple lang. Tignan niyo po. May giyera, hindi siya nagpunta, pero dapat nandun siya. Kasalanan ba yun? Kung titignan natin listahan ng mga kasalanan, anong kasalanan na ginawa ni David doon sa verse 1 na yun? Laziness. Kung tutusin, pareho ba yun ng ibang uri ng kasalanan? Laziness lang. Idleness.
neglect. Yun lang po ang ginawa ni David. But David's neglect, listen to this. David's simple neglect set the stage for his downfall. No, yung simpleng yun lang, na-set up na yung buong pangyayari. Doon po nagsimula ang lahat. Doon sa simpleng neglect ni David na yun. Doon nagsimula ang kanyang pagbagsak. Kaya yung pong verse 1 na yan, pag binasa niyo po yung dulo, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Alam niyo po kung sino nagsulat nitong 2 Samuel? Si Samuel, okay? Si Prophet Samuel. Nung sinusulat niya po itong verse 1 na ito, yung last part na yan, may kaunting ngiwi si Samuel. May kaunti siyang kirat na parang, ngunit si David ay nagpaiwan. Parang medyo merong siyang kaunting inis dito sa pagsusulat niya na ito. Kasi yan pong part na yan, ng sentence na yan, ang pinagmulan ng lahat ng problema ni David. Subalit nagpaiwan siya. Complacency leads to vulnerability. Dahil siya po ay complacent, siya po ay kumpiyansa, siya po ay komportable, naging vulnerable po tuloy siya. Parang gwardiya. Di ba yung gwardiya, pag sinabi mo magbantay ka, tapos naisip ng gwardiya, tagal ko na nagbabantay rito, wala naman nagnanakaw matutulog na lang ako ngayong gabi. So dahil naging complacent yung gwardiya, nakapasok tuloy yung magnanakaw. Ito po yung nangyari kay Haring David. And another problem of King David was very simple. He was not where he was supposed to be. Nandoon siya sa isang lugar na dapat wala siya doon. Nasa bahay siya. Instead na nasa labanan, nasa bahay po siya. Alam niyo po, dyan tayo nagkakaroon ng problema. Listen po mga kapatid. When you are not in the right place, nagkakaroon ka ng problema. Pag ikaw ay nasa inuman, magkakaroon ka ng problema. Pag ikaw ay nasa sugalan, doon magsisimula ang problema mo at ng buong pamilya mo. When you are in a place that where you should not be, nasa chismisan ka, doon magsisimula ang problema. Nakakandong ka sa boss mo, sekretarya ka, mali ang pwesto. Diba? Yun yung mga nanonood ng sine, nung bata po ako, ang tawag namin dyan sa sine, pag manonood daw kayo ng sine na kasama mo yung girlfriend mo, doon daw kayo sa KKK. Alam niyo ba yung KKK? Kataas-taasan, kasulok-sulukan, kadilim-diliman. Doon daw kayo sa KKK. It's the wrong place to be. Diba? Last time, nasa cinema tayo. Sino sa inyo nasa KKK? Tulog kayo, diba? Kung nandoon kayo. Iba talaga, may higop talaga, may laban talaga po doon. If you are in the wrong place, diba? Magkakaproblema ka ng sangkatutak. Nasa gitna ka ng EDSA. It is the wrong place. Magkakaproblema ka ng sangkatutak kapag wala ka sa tamang lugar. Therefore, be in the right place. Dapat nasa tamang lugar po tayo. Maghahanap ka ng tamang tao na mapapangasawa mo. Okay? Maski girlfriend na lang o boyfriend. Maghahanap ka ng tamang girlfriend. Maghahanap ka ng tamang boyfriend. Maghahanap ka ng husband material o wife material. Saan lugar ka pupunta para maghanap? Sa nightclub? Palagay mo, makukuha mo doon yung tamang asawa? Hindi. Saan ka naghanap? Sa bilyaran? Palagay mo, mapapangasawa mo doon yung mga tamang tao? Diba, saan ka maghanap? Punta ka sa prayer meeting. Palagay ko, makakakita ka doon ng tao nagpe-pray, Lord, bigyan niyo asawa. At ikaw din, yung din yung pinagpe-pray mo. Kayong dalawa, prayer partner. Anong prayer request mo? Bigyan ako ni Lord ng partner. Ikaw, ano prayer request mo? Bigyan din ako ni Lord ng partner. Patay. Diba? Yun pa lang, answered prayer na kayo. Huwag ka na mag-pray, answered prayer na tayo. Be in the right place. Diba? Maski anong kailangan mong hanapin. Merong sira yung kotse mo, may sira yung refrigerator mo, maghanap ka sa tamang lugar. Huwag kang maghanap sa tailoring kung sino magagawa ng kotse mo. Dapat po, tamang lugar. So, tayo po, be in the right place and be where you are supposed to be. Na tayo po, dapat be where you are supposed to be. Kunyari po, example, 11 ng gabi, nasan ka dapat ng alas 11 ng gabi? Dapat nasa bahay ka na, alas 11 ng gabi. Alas 11 ng gabi, nandun ka pa sa yugyugan, nandun ka pa sa diskuhan, wrong place.
Mamaya, umuwi ka madaling araw, na-hold up ka na kidnap ka na kung ano na nangyari sa'yo, wrong place to be. Valentine's Day, February 14, nasaan ka dapat? Sino dapat kasama mo? Di ba? Yung legal na kasama mo, yun ang dapat kasama mo. Pag nasa ibang lugar ka, iba yung kasama mo, wrong place. Pag nasa wrong place, problema na naman yan. Sunday morning, nasaan ka dapat pag Sunday? Oh, di ba? Sunday, dapat nandirito ka sa church. Hindi nagsuswimming. Unless, alam nyo naman, di ba? Pinag-aaralan natin yan. Unless talaga namang walang choice. Di ba yun ang natin? Walang choice, pastor eh. Okay lang yun, walang choice. Naintindihan ni Lord yun. Pero kung may choice ka, at pinili mo pa rin na wag sumamba sa Panginoon, nakakasamba naman ako kay Lord pag nagsuswimming ako eh. Diba? At pinili mo pa rin, palagay ko po, may pananagutan na po tayo sa Panginoon yan. No, be where you're supposed to be. Alam niyo po, when you're not in the right place, you invite unnecessary troubles. Ang daming nakita ko na po na ganyan. Yung kunyari, for example, dapat nasa Bible study ka ngayon, no, on a particular day, nasa Bible study ka dapat. Tapos, naisip mo, tinatamad ako eh. Bible study, pag-aaralan namin eh, Habakuk, ang hirap nun ah. Ayokong umattend ng Bible study. Hindi ka ngayon umattend ng Bible study. Naupo ka ngayon sa bahay, binuksan mo yung TV, tinaas mo yung paa mo, kumain ka na kung ano-ano. Ang dami pwede mangyari sa'yo. Dumating yung asawa mo, upo-upo ka na naman dyan. Ako nagwawalis dito, ikaw upo-upo kayo dyan. Mamaya nag-away na kayo ng asawa mo. Kung nagpunta ka sa Bible study, hindi kayo nag-away ng asawa mo. Kasi wala ka. Kaya naman, di ka umattend ng Bible study, nanood ka ng TV, wala yung asawa mo, nag-iisa ka, kumain-kain ka doon, nagchicharong baboy, maya-maya, inaatake ka na sa puso. Kung nasa Bible study ka, hindi ka kumain ng chicharong baboy. O kung kumain ka man ng chicharong baboy, inatake ka sa Bible study, at least, may magdadala sa'yo sa ospital. Kasama mo sa Bible study. Alam niyo po yon, when you are not in the right place, you invite unnecessary troubles. Even unnecessary sins. Minsan dapat nasa worship ka, o minsan dapat nasa ministry ka, ang ginawa mo ibang kung anong ginawa mo, kung whatever, na-disgrasya ka doon sa pinuntahan mo. Kung hindi ka nagpunta ron, nagpunta ka ng gawain ng Panginoon, baka hindi ka man disgrasya sana. Kaya be where you are supposed to be. And do not be where you are not supposed to be. Tulad ni David, nasa bubong, nasa palasyo. Wala siya dapat doon. Nandun siya dapat sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya. So mga kapatid, hindi ko kayo tinatakot. Pero sana matakot kayo. Nandun ka dapat kung saan gusto ng Diyos na nandoon ka. Kasi nandoon ang proteksyon ng Diyos. Nandoon ang presensya ng Diyos. Nandoon ang biyaya ng Panginoon. Hindi mo pwede sabihin kay Lord na, Lord, samahan niyo po ako dito sa gagawin ko. Sasabihin ni Lord sa'yo, ayoko nga na nandiyan ka eh. Ba't sasamahan pa kita dyan? So siguraduhin po natin that we are where God wants us to be. Kasi nandoon ang covering ng Panginoon. Protection, presence, biyaya ng Panginoon when we are where God wants us to be. Yan po ang nangyari dito kay David. Also, he was not doing what he was supposed to be doing. Yan ang problema ni David. So sa atin po mga kapatid, find your calling. Ano ba pinapagawa ng Panginoon sa'yo? Kumbaga, kung sa isang toolbox, di ba sa isang toolbox po, ang lolo ko po ay karpintero, at meron siya lagi yung gawa-gawa niya lang na box na ganyan na may hawakan, toolbox. Yung toolbox na yun, nandun po lahat ng iba't ibang uri ng tools. Merong lagare, merong martilyo, merong screwdriver. Kailangan alam mo kung ano ka. Martilyo ka ba? So kung martilyo ka, yun ang calling mo, then magamit ka ng Panginoon bilang martilyo. Lagari ka, magamit ka ng Panginoon bilang lagari. Sa church natin, ang dami pong ministry na ino-open ng Panginoon. Baka tinatawag ka ng Lord na maging discipler, Bible study leader. Tinatawag ka ng Panginoon na umawit. Tinatawag ka ng Panginoon na magturo. So, dapat po hanapin natin yon at doon ka ibe-blessed ng Diyos.
Minsan po hanap tayo ng hanap na ano yan. Bawa, ako po ay lagari. Ayoko maglagari. Ang gusto ko, ipukpok ako. Gusto ko ipukpok ako sa pako. So yung lagari, ipupukpok mo sa pako, magiging effective ba yun? Hindi. Hindi yun ang calling ng lagari. Ang calling ng lagari, humiwa. Itong si Martilyo, sawa na ako na pinupukpok ako lagi sa pako. Gusto ko namang humiwa ng kahoy. So si Martilyo, kahit anong pukpok ang gawin niya doon sa kahoy, ayaw maputol ng kahoy. Kasi hindi yun ang calling niya. Hanapin mo ang calling mo, kapatid, and the Lord will bless you in that particular field. Kung wala doon, wag po natin ipilit kung hindi yun ang calling po natin. And do not neglect your duty. Isang napakalaking pagkakamali ni David, negligence of duty. Alam niyo po, yung mga higante na yan, higante ng katamaran, marami nang sinira na higante ng katamaran na yan. Ang dami na pong buhay at kinabukasan na sinira yung katamaran na yan. Tinamad mag-aral. Ilan yung tao na tinamad mag-aral? Ilan yung tao na tinamad magtrabaho? Ilan ang tao yung hindi umasenso? Bakit? Paano? May negosyo nga, kung magbukas naman ng tindahan, alas 10. Tapos wala pang alas 6, sarado na, alas 4. Paano aasenso? Wala hong mundo na binibigyan ng award ang mga tamad. Wala. Lahat po, maski sa ang pamilya. Di ba? Pag may masipag, may tamad, kanino ka natutuwa? Siyempre, doon sa masipag, alangan naman tamad. So, alisin po natin yung katamaran. Labanan po natin ang katamaran. Kung tayo po ay gustong umunlad spiritually, yan po ang unang labanan natin, katamaran. Pagbubuklat ng Bible, huwag kang tamarin. Panalangin, huwag kang tamarin. Pagsama sa church for worship, huwag kang tamarin. Andiyan po ang tamang lugar natin bilang mga anak ng Panginoon. So yan po yung unang higante. Look at this. Tinalo si David nitong higante na ito. So tayo po, posible na tayo rin po ay labanan at talunin na higante na to. Kaya labanan po natin ang katamaran. Huwag mo sabihin sa isip mo yan. Alam niyo po ako, aminin ko, may mga times na nararamdaman ko parang tinatamad ako. Pero ayokong banggitin. Kasi yung pag binanggit ko, nasa semento, nagiging solid. So, minsan nararamdaman ko, tinatamad ako. Gusto kong sabihin, hindi ko sasabihin. Patatayo pa rin ako, pipilitin ko ang sarili ko. So, learn to control ourselves. Okay, tuloy po tayo. Giant number 2 is the giant of lust. Ito po yung napaka-obvious dito po sa kwento ni David. Hindi ko na babasahin kasi mahaba po yung verse na ito. Verse 2 hanggang verse 5. So, isang hapon, walang magawa si David, kaya naglakad-lakad. Idleness is the devil's workshop. Meron pong kasabihan na ganyan. Kapag tayo raw po ay walang magawa, nagkakaroon ng window of opportunity ang devil. Di ba pag nakakita po na tayo ng tao na kung ano-anong ginagawa, o yung anak mo, nakita mo yung anak mo halimbawa, inuuntog yung ulo sa pader. Tug. Tug. Ano sabihin mo sa kanya? Wala kang magawa, ano? Alam niyo yung mga taong walang magawa, kung ano-anong kabulastugan ang ginagawa. Kaya nga po, idleness is the devil's workshop. Kapag wala kang magawa, ang dami yung nangyayari. Pagka wala kang magawa, nag-overthink ka. Di ba? Nagiging anxious ka. Nagkakaroon ka ng anxiety. Nagkakaroon ka tuloy ng depression. Nagkakaroon ka ng kung ano-ano. Bakit yung tatay mo nasa bubong? Walang magawa eh. O ba't yung tatay at nanay mo nag-aaway? Walang magawa eh. Pag walang magawa, lagi na lang nagkakagulo. So yun ho nangyari dito kay David. Akala niya nagpapahinga siya, pero totoo, wala po siyang magawa. At dahil wala po siyang magawa, David was now open to temptation. Pag wala tayong magawa, idle tayo, open sa temptation. And Satan was ready. The problem with David was he was looking at what he was not supposed to be looking at. Kanina po, he was where he was not supposed to be at. Ngayon naman po, he was looking at what he was not supposed to look at. Saan siya nakatingin? Sa hindi niya asawa. Problema yan. Hindi niya dapat tinitignan yan. Parang tayo, no? Pagka tayo nasa bahay, saan ka nakatingin? Pag nasa laptop ka, pag nasa internet ka, nasa Facebook ka, saan ka nakatingin? Minsan mga pornographic na mga sites, litaw ng litaw yung mga pornographic na sites. Those are sites that you should not be in and those are sites that should not even be looking at. Napakalaki po ng hila niyan. Lust of the flesh, lust of the eyes.
No? Ano pa ang mga humihila sa atin? Mga pornographic na sites, yung mga online shop na yan. Nako, ang dami ng kinita niyang online shop na yan. Hindi ko naman sinasabing masama. Kaya lang, eto lang ho, kailan nagiging masama? Alam niyo, may mga taong addict sa online. Para bang nanginginig sila pag walang delivery. Parang hindi na siya sanay. Oh, wala ata akong inaasahan na parcel ngayong week na to. Hindi na ako sanay. No, pag walang parcel, parang may mali sa buhay niya. Parang dapat may parcel lagi. Meron ng mga taong ganon. So, do not look at what you are not supposed to look at. Alam niyo po, itong giant of lust. Kung meron giant of laziness, mas malaki yung giant of lust. Naniniwala ho ba kayo? Mas malaki po yan. Yan po ang weakness ng mga lalaki ever since. Ever since. Mula po noon hanggang ngayon. Kaya pag tumingin kayo sa mga poster, kunyari poster ng alak, ano nakalagay? Babae. Di ba? Nakabikini. Poster ng sigarilyo, babae, nakabikini. No, pag pumunta ka sa mga tindahan ng kotse, babae, nakabikini. Bakit to? Kasi alam na advertising na ito po yung humihila sa mga lalaki. Yung lalaki kahit walang balak bumili, bibili. Nakita niyo yung ang misis ko po minsan, nung bata pa po siya, bata pa naman siya, nung bagong kasal po kami, nag-apply po yan na empleyado sa isang ano nga ito? Showroom ng kotse, back office, sa back office. Ayaw siyang tanggapin. Gusto ilagay siya sa sales. Kasi pag sa sales, pagka nakita ka pa lang, kahit hindi balak bumili, bibili. Kasi para magpa-impress. Alam niyo po, ganyan po mag-isip ang mga lalaki. Ang mga lalaki po, pag dinapuan ng lust, hindi na nakakapag-isip ng tuwid. Kapag dinapuan ng lust. Totoo po yan. Kaya tignan niyo po ito. Di ba minsan, alam niyo ba kung ano ang parusa sa rape? Reclusion perpetua. Di ba? Panghabang buhay na pagkabilanggo. Bakit may mangre-rape pa? Kasi yung mga nangre-rape na yon, nung time na mangre-rape siya, wala sa kanya yung mga paru-parusa na yan. Kailangan, magawa ko to ngayon. Kasi kinubabawa na siya. Pero pagkatapos po niya, biglang matatauhan siya. Naku, ang sama pala ito nagawa ko. So ano gagawin niya? Kukuha ng bato, papatayin niya yung ni-rape niya. Para walang ebidensya. No, kasi ganyan yung nangyayari. Iba kapag po kinubabawa na ng lust, lalo na po yung mga kalalakihan. Sa opisina, sexual harassment. Napakalaki po ng pangyayari na yan. Nalilimutan ng pamilya, nalilimutan ng pinag-aralan, nalilimutan ng kinabukasan. Napakalaking problema po nitong lust po na ito. Kaya, yung mga babae, okay, tingnan po muna natin to. Yung po mga babae, wag po kayong dikit ng dikit sa mga hindi ninyo asawa. Huwag kayong kapit ng kapit sa hindi ninyo asawa. No? Huwag kayong hawak ng hawak sa hindi ninyo asawa. Kasi po ang mga lalaki, sorry to say this, mag-a-agree naman siguro tayo, ang mga lalaki po, malisyoso. Kahit matanda, pastor, Bible study leader ko yan eh. Kahit Bible study leader mo. Discipler ko yan. Kahit discipler mo. Kaya nga po, hindi natin gusto na yung lalaki at babae, sila yung nagdi-discipleship. Diba? Counseling, ayaw natin na babae, lalaki nagka-counseling. Ako po, pag magka-counseling ako at babae yung ka-counselan ko, kasama ko misis ko. O kaya naman, tatanungin ko, may kasama ka ba sa bahay? Hindi pwede yung babae at lalaki. At alam niyo po, ang mga lalaki po, kahit na ikaw ay balot na balot, katulad po ng mga nasa Saudi ng mga babae, kumot-kumot na yung suot-suot na damit, paano ka pa ba naman mag-i-imagine doon? Nag-i-imagine pa din, kahit to balot na balot. No, kaya mga babae, tulong-tulong naman po, tulungan niyo po ang mga lalaki, ayusin ang pananamit. Dito, wala naman ako nakikita dito ngayon. Ngayon. Diba, ayusin ang pananamit, sa totoo lang alam niyo, ang mga lalaki, kaunting baba ng neckline, tuloy-tuloy na ho yan.
Nai-imagine niya yan hanggang dito. Yung slit sa legs, hanggang dito lang, naiisip niya hanggang dito na yan. Dire-diretso na po yan. No, kung meron ho tayo mga suot-suot na mga may labas na kaunting kung ano man, na butas, kung ano man, mga peekaboo, mga ganyan. Mga shorts. No, meron pang usong shorts ngayon, hindi ko alam kung pwede kong banggitin eh. Alam niyo ba yun? Ito hindi ko maintindihan to. Noong una ko narinig ito, nagulantang ako eh. Shorts di ba? Meron pang mas malala doon. Pek shorts. Sabi ko, ano yun? Anong klaseng shorts yun? Meron pa palang ganung uri ng mga shorts. So, mga babae, no? Yung mga pa-cleavage natin dyan. Ingatan po natin yan. Pero alam niyo po, yung mga feminist, ang sinasabi po nila. Pero, namin yun, di ba? Kung anong gusto namin susuot namin, di ba? Tama o mali? Tama, mali? Karapatan o hindi? No, pagdating po sa karapatan nyo talaga yon. Kahit ano gusto nyong isuot. No, karapatan nyo talaga yon. Pero tandaan nyo po, sinasabi sa Lucas 17:1-3. Babasahin ko po ito ng mabagal, no, para po sa lahat. Para doon sa mga umaalma na, Pastor, karapatan ko yan. Ito Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan yun. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang giligang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Verse 3, sabay-sabay tayo, verse 3. Kaya't mag-ingat kayo. Hindi ho ako may sabi niyan. Bible pong may sabi niyan. No, kapag kayong suot-suot mo, talaga bang hapit na hapit, pati yung nunal mo bumabakat. Isip-isip na tayo. No, pupunta ako sa church, mag-worship ako kay Lord. Pagkatapos, paglabas mo rito, nasipon ka na sa sobrang lamig, tapos yung likod mo, exposed na. Alam niyo po, iba-iba talaga yung tao. May mga tao na mas malakas yung threshold kaysa sa iba. Pero si David na ito itong pinag-uusapan natin, mas magaling ka ba kay David? Mas matibay ka ba kay David? Mas strong ka ba kaysa kay David? Ako, mas strong si David kaysa sa akin. I would say that. Kaya po, ulit-ulit ko sinasabi ang misis ko, selosa. Gwapong-gwapo sa akin. Hindi ko alam kung anong pinagseselos niyan. Pero sasabihin niya sa akin, hindi mo palang sinusubukan, hindi pa lang nangyayari na sinusubukan ka ng Diyos. Sabi niya gano'n. Kasi lalaki ka lang. Ganun po. Si David, lalaki lang yan. Si Solomon, 1,000. Kasi weakness po talaga ng mga lalaki. So tulungan po natin ang mga kalalakihan. So yung wag ho nating idarang. Ng mga kalalakihan, wag nating idarang ang ating sarili sa apoy. Alam niyo ba yung kasabihan ni Balagtas? Kahoy mang babad sa tubig, sa apoy ay huwag ilapit. Sapagkat kapag ka nadarang at nalapit, pilit ding magdirikit. Kahit daw babad sa tubig yung apoy, pag binabad mo tubig yung kahoy, pag binabad mo sa apoy, magliliyab pa rin yan. So, walang pastor, walang Bible study leader, walang worship team, wala pong spiritual, pag-ingatan po natin ang isa't isa. So yung mga lalaki dito, kung meron kayo, maski babae, baka meron pa kayo mga app sa cellphone niyo na Viva Max, burahin nyo na yan. Pastor, may subscription ako burahin nyo na yan. Huwag nyo nang idarang ang sarili po ninyo. Hindi kayo mag-grow, I promise you. Hindi kayo mapapalapit sa Diyos, I promise you. Burahin nyo na yan. Yung mga kanadya kung ano-ano mga app na yan. Mga rated R na movie, ingatan na ho natin yan. Rated R yan. Kasi minsan, yung mga bulgar, mas madali ka magsawa Pero yung mga rated R, yung mga pasilip-silip lang, mas nagkakaroon ka pa ng interest lalo. So, alisin na po natin yan. Ito naman, so sa mga lalaki, control yourself. Hindi ho madaling gawin, pero kailangan po natin gawin. Pero syempre, sa mga babae, lalo na sa mga may asawa. Okay, mga babae, ito naman para sa inyo. Help your husbands. Paano? Huwag tipirin.
Huwag tipirin saan? Alam nyo na yun, gusto nyo pang sabihin ko. Teka, sandali Sabi ko, mga asawa wives, help your husbands hindi girlfriend. Girlfriend, help your boyfriend. Hindi mali. So, wives, help your husband. Huwag nyo na antayin na yung asawa nyo nagmamakaawa sa inyo. Huwag nyo na antayin na yung asawa nyo binabribe na kayo. No? Kasi alam nyo po, parang ano yan parang gutom yan Di ba pagka gutom ka, lagi ko po sinasabi, pagka gutom ka, huwag kang mag-grocery. Kasi pag gutom ka at nag-grocery ka, lahat kukunin mo, lahat masarap. Ganoon din po ang lalaki. Pagka yung babae, yung lalaki po tinitipid ng kanyang asawa, nagugutom yan. At pag nagugutom yan, lahat nagiging masarap sa kanya. So, tulungan din po natin yung mga asawa asawa, hindi boyfriend yung mga asawa po. So, yun po, isa po yun sa pangalawang giant ni David. Unang giant niya ay laziness. Pangalawang giant niya ay lust. At pangatlong giant niya, power. Verse 6, 2 Samuel 11:6. Inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias na Heteo. Yun nga ang ginawa ni David. Verse 14 and 15. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab, pinadala kay Urias, gamitin ng ganito nilalaman, ilagay mo si Urias sa unahan, kung saan mainit ang labanan, pagkatapos iwan mo siya roon at bayaan mong mamatay. Ginamit po ni David ang kanyang power at influence kung saan hindi niya po ito dapat gamitin. Una, pinakuha niya si Bathsheba sa utusan. May power siya. Kunin mo. Nagtanong-tanong. Okay? Kinuha naman. Pangalawa, sinipingan niya si Bathsheba. Ang tanong, naiisip ko po ito nung pinapag-aralan ko, nung pinakuha ba niya, pumayag ba si Bathsheba? O ni-rape niya? No, kasi kung ikaw yung may asawa, sabi ni David, halika, lapit ka rito, pasok ka sa kwarto ko. Napilitan na lang yung babae. So, sumunod na lang. Ginamit ni David yung power niya sa ganon. Tapos ngayon, inutusan niya yung general niya na ipapatay yung kanyang tapat na kawal. Walang tumutol dahil bawal tumutol sa hari. Ang utos ng hari, hindi nababali. Dahil po doon, nagawa ni David ang kanyang gustong gawin. Dahil po doon, nagkasala si David. Na power. May kasabihan, absolute power corrupts absolutely. Kapag tayo po ay may kapangyarihan, ikaw ang nasusunod, wala nag-check sa'yo. Nako-corrupt ang power na ito. Kaya importante po may accountability Tingnan niyo po sa Old Testament. Yung mga parao. Okay? Kilala natin yan, mga parao. Sino pa? Mga emperador. Mga emperor, sila Nero. Alam niyo po, tingin nila sa sarili nila, Diyos. Dinedeclare nila sarili nila na Diyos. Kasi po, hindi sila nagre-report kung kanino man. Sila ang pinakamataas. Wala silang pinagre-reportan. Yan po ang mahirap pagka walang pinagre-reportan. Kung anong gusto mo, nangyayari, nasusunod. Kaya po, power corrupts absolutely. Now, paano po dinefeat, paano tinalo nitong power na ito si David? Una po, it corrupted his ways. Naging corrupt si David. He learned to bribe. Natuto po siya na magbigay ng regalo dito kay Urias para lang makuha ang gusto niya. Bribery. Dahil sa power. Ano pa? He became murderous. Natuto siyang pumatay. At pangatlo, he became hypocritical. Kasi sabi po ni David, kamusta kayo dyan? Alas, nung mamatay si Urias, ang sabi ni David kay Joab, sabihin mo kay Joab, talagang ganyan ang labanan. Encourage mo siya. Matapos niya ipapatay. Sabi niya, encourage daw si Joab. No, yan po nangyayari kapag may power. Di ba nangyayari din yan sa buhay natin ngayon, sa ating environment? Kapag ka nasa posisyon, kapag ka nagkaroon ng power, nagiging corrupt. Kasi ayaw na niyang mawala yung power. Natututo mag-bribe. Ano pa? Natututo na pumatay. No, ang dami ng... Kasi minsan may mga nangyayari, may pinapatanggal na mga activity kasi nakakamatay. Pero alam niyo ba kung ano pinaka-nakakamatay sa Pilipinas? Politika. Yan ang pinakamaraming namatay sa Pilipinas. No, dahil sa power din ho yan. At pangalawa po, it disconnected his spirit. Nawala yung spirito ni David sa connection sa spirito ng Panginoon. Kasi po si Urias, bagamat napakatapat sa Panginoon, hindi po na-impress si David. Dapat natuwa si David, wow, may kapareho ako. Natapat sa Panginoon. Dapat natuwa siya.
Pero dahil siya po ay kinain ng kapangyarihan, hindi na ho impressive sa kanya ang power. At ang ending, 2 Samuel 11:27, God became angry at him. Nagalit ang Diyos kay David. Alam niyo po, sa Bible, alam niyo po yun, nagagalit talaga ang Diyos. Pero ito lang yung unang pagkakataon na sinabi, nagalit ang Diyos kay David. No, ang Diyos din ang may sabi, si David, man after God's own heart. Ang Diyos din ang may sabi nun. Pero ang Diyos din ang may sabi, nagagalit siya kay David. So mga kapatid, ito po mga pinag-aaralan natin ngayon po umaga. Simple lang naman po ito mga to. Hindi naman to bago sa atin. 3 higante. Laziness, lust, and power. Pag tinignan ho natin, na-encounter ko na before yan. Alam ko na yan. Pero alam niyo po, itong 3 ito, babaguhin ang buhay natin. Kaya maganda po, ngayon pa lang, learn to kill these giants. How do you kill these giants? Una po, be careful, no one is immune to sin. Kung sabihin na, tagal na akong Christian, nagpe-pray naman ako lagi, pag-ingatan po natin. Ikalawa, be active in serving God. Huwag ko kayong papayag na pa-church-church lang. May iba nga, buti nga kung kaka-church pa. Huwag kayong papayag na pag ganun-ganun lang. Hindi lamang po yun ang kailangan para tayo po ay umunlad at tumibay sa Panginoon. Serve the Lord. Maglingkod. Kung wala pa ho kayong Bible study group, be a part of one. Kung wala pa kayong discipleship group, find a discipler. No, kung wala ho kayong ministry, isiksik ang sarili. Maghanap ng ministry. Hindi ho pwede yung idle. Hindi ho pwede yung lazy. Hindi ho pwede yung negligent. Hindi ho pwede yung ganoon. And fill your minds with godly things. And let me end with this verse. Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, as we close this sermon this morning, mga kapatid, i-check po natin sarili natin. Alin sa mga higante na to ang pumapatay sa atin? At ngayon pa lamang po, panalangin natin, paglabanan natin, and let us commit ourselves to the Lord. Because higante man ang mga ito, God is bigger. Ang Diyos po ang pinaka-higante sa lahat. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, ngayong umagang ito, marami pong salamat sa inyo, sa amin pong pinag-aralan. Salamat po, Panginoon, dahil kasama ka po namin. Nawa po, Panginoon, empower niyo po kami sa amin pong paglaban dito po sa mundong ito. Bigyan niyo po kami ng tagumpay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At sa panahon po na ito, alalahanin po natin ang ating pong banal na hapunan. Kaya tinatawagan po natin ang mga may bahagi sa ating banal na hapunan ngayon pong umagang ito.